Matindi ho itong ginawang pasabog ni Senator Amy Marcos na kung saan ay ito hong pangunahing testigo na kung saan ay talagang magdidiin dito po kay dating Speaker Romualdez at iba pang mga prominenteng personalidad dito po sa sinasabing di umano'y anomalya na flood control projects at iba pang infrastruktura ay naku, tinatakot na raw po at talagang ang balita ay babawiin na yung kanyang mga naunang sinabi. At ito ho ay partikular na tinutukoy, ito pong dating sarhento dyan po sa Philippine Marines. Ito pong si Orly Gutesa. Kasi alam nyo ho ay talagang pinaniwalaan ho ito ng marami. Yung naging pahayag ni Orly Gutesa nang siya po humarap sa Senado. At na kung saan ay kasi siya po ay lumilitaw na credible, kapanipaniwala at hindi hearsay yung kanya mga binabanggit. Bakit ho? Kasi talagang totoong naging tauhan po siya ni dating Congressman Zaldico. At yung kanya mga pahayag, mga kababayan, ay tumutugma sa mga naunang testimonya rin ni na Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez, di ba? Na kung saan yung pera ay nandoon, tinatambak sa bahay ni Zaldico sa Valle Verde, tapos ay sabi ni Manny Gutesa ay dinadala ho yan sa Horizon, sa BGC, sa condominium ni Zaldico, tapos sa McKinley, sa bahay ni Romualdez at gayon din hanggang dumating sa Aguado, diyan po sa Malacanang. So kung itong isyong ito ay pagtutugmain dito po kina Hernandez at Alcantara, lumilitaw na talagang tama. Pero sa kabila ho niyan ay, di ba, matapos na humarap ito pong si Gutesa diyan po sa Senado, ay nako, talagang trinabaho na po siya. At yung kanyang sinasabing affidavit na sinasabing di umano'y peke at hindi raw totoo yung abogado na pumirma, yun ho. Pero kung tutuusin, talagang hindi naman kinakailangan dahil siya po ay humarap naman sa Senado, di po ba? Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, panoorin natin. Ito hong pahayag ni Senator Amy Marcos na kung saan ay tinatakot na raw po ito pong si Gutesa at yung kanyang pamilya pinagbabantaan. At yung iba pa hong mga testigo, grabe ho talaga, no? Ito, panoorin po natin. Ito pong pahayag ni Senator Amy Marcos. Ayun. Magbo-blue ribbon ba sa Friday? Yes po. Tuloy na? So magre-recount na yung Marine? Yun daw ang paputok yung pasabot. Diba? At saka, yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan You have information na hindi po darating si Congressman? Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Nagbago ang isip, hindi na a-attend ang information ninyo? Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Niloloko na tayo ng lubus-lubusan. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, but that's the original plan. But that's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recount ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pressure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Ma'am, sino yung magre-recount? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si Gutesa ba yun? Si Gutesa po ba yun? Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ma'am, si Gutesa lang ba or may iba pang witness na magre-recount? Sorry? Intention po ba na may pagtakpan dun sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Gutesa Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recount dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala
wala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Ma'am, to clarify, yung na, pamilya tara. na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am. Ha? Si Gutesa nakita na. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. O yan po, maliwanag ko at siyempre may mga nakukuha ng mga impormasyon niya, no, si Senator Amy Marcos. So, sa bagay, talaga namang sa mga ganito hong kaso, at kapag ang isang testigo ay, di ba, talagang kumalaban sa isang malaking tao, talagang ganyan, nagkakaroon po ng takutan kahit na anong kaso ho, mga kababayan. Di ba? Na magugulat ka na lang, biglang bumaliktad. Binago yung testimonya ng isang testigo. Pero ako, naniniwala ako, titignan ho natin, abangan ho natin kung talagang babaliktad o baka magbago ang isip ni Sergeant Gutesa na paninindigan niya ho yung kanyang mga pahayag. At siyempre, ang sabi nga po ng ibang mga sundalo ho, dyan po sa Marines, talagang matatapang ho sila at talagang nananindigan sa kanilang mga pahayag. Kaya lang, siyempre, titimbangin mo dyan yung kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Kung minsan ho, alam ba, yung mga sundalo, yung kanilang kaligtasan, wala na. Sasabihin niya, hindi, baling okay na ako . Kaya lang, wag lang yung pamilya. O ganun ho, mga kababayan. So, kayo ho, sa ating mga taga-subaybay, ay ano ho pananan nyo rito? Talaga bang tinatakot at para pigilan ito pong si Gutesa at iba pang mga testigo na wag na pong humarap diyan po sa Senado? Kasi bukod kay Gutesa na magre-recant at di umano ay babaliktad sa kanyang naunang testimonya, yung iba mga testigo ay tinakot na at di ba tinago na ho para wag nang lumaki ang sunog. So, yun po ang pinakamatindi ho rito. Pero, siyempre, dito ho sa kaso ho ni Gutesa, siniraan yung kanyang affidavit, kung ano man, kung tutuusin, ay wala na pong saysay. Sabihin mo natin hindi totoo yung pirma ng abogado. Kasi, lahat naman ho, siguro sa ating mga taga-subaybay, subukan nyo ho na magpanotaryo. Hindi naman haharap ang abogado . Dito lang ho sa amin sa may Quezon City, sa may City Hall, sa paligid. Punta ka pag panotaryo ka. May isa lang haharap na tao. Kukunin ang dokumento, tapos sasabihin siya sandali lang. Aalis. Hindi alam kung saan pupunta, sa isang kwarto, kung saan naman. Tapos pagbalik, notaryado na. Ito po, tatangin lang kung magkano ang bayad . Di ba? So, ganun ho ang eksena. Subukan nyo ho. Di po ba? At talagang yan po ang, kasi katulad yung sa abogado ni Gutesa, 24/7, ibig bang sabihin doon na nakatirang abogado? Kasi 24/7 po yung kanyang notary public . So, ibig sabihin doon na siya nakatira at hindi na siya umaalis 24 oras. So, napakalabo ho ito, di ba? So, dito ho, kung tutuusin, mga kababayan, nanumpa naman po si Gutesa sa Senado, di po ba? At bukod sa kanyang panunumpa na totoo yung kanyang affidavit at yung kanyang mga sinabi, tinanong ho siya ng mga senador at kanya namang sinagot. So, wala hong nakitang butas kung ano ang mga nasa laman ng kanyang affidavit. Tapos kung yung mga tanong ng mga senador, wala hong hindi tumutugma. So, ibig sabihin ay talagang garantisado na meron po siyang alam. Di po ba? At pero siniraan at yun nga ho, mga kababayan, at talagang nakakadismaya rin po yung liderato dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. So kayo ho, ano pong masasabi nyo ho rito?
Sige, mag-comment na po kayo dito po sa ating channel. At kayo ho ba'y naniniwala na tinakot na ito pong si Gutesa at pinagbabantaan yung kanyang pamilya? At bukod kay Gutesa ay yung iba pa ho na mga testigo na merong alam at yung iba naman ay gustong magsalita. Kayo ho ba, anong pananaw nyo rito? Sige, mag-comment na po kayo. At siyempre, aabangan ho natin, Biyernes ho yan, ay abangan ho natin yung susunod na na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. November 14, Biyernes. At babalik na raw po ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee na muli ay pamumunuan ni Senator Ping Lacson. So, titingnan ho natin at ang naunang sinabi ho ni Senator Lacson ay dadalo. Ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez at 17 kongresista. Hindi pala pagkakasabi, inimbitahan. Inimbitahan itong si dating Speaker Romualdez at ito pong 17 kongresista na nabanggit ho ng mag-asawang Diskaya. Abangan ho natin kung sila po ay sisipot kasi imbitasyon lang ho ito. Hindi po mandatory at hindi po sampina na kinakailangan pumunta dahil siyempre sila po yung mga kongresista. May mga tinatawag na interparliamentary courtesy. So, yun ho. Pero sa aking pananaw at siguro sa ating mga kababayan, na pag ikaw ay inimbitahan, kung wala ka namang kasalanan, wala kang tinatago, pupunta ka. Pero kung medyo sabihin natin, guilty ka, hindi ka pupunta kasi pag ganyan hindi may iwasan na tanungin ka ng mga iba pang mga senador. Hindi lang ng iyong mga kampe ng mga senador, kundi maging nasa oposisyon. At baka madali ka. Lalo pag nagtanong itong si Senator Rodante Marcoleta, baka madulas ka, di ba? At maipit ka. Bantay ka. So, yun ho, mga kababayan. Okay, so yun lang po. At abangan ho natin ang magiging kaganapan ngayong 14 ng Nobyembre sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee. At kung matutuloy ba itong pag-recant o pagbaliktad ni Sergeant Gutesa sa kanyang mga naunang testimonya. Kasi alam nyo ho, kapag yan po ay bumaliktad, ay talagang matindi ho, guguho yung mga aligasyon. Bagamat, sabihin natin na kung sakali matuloy yan, hindi na po mabubura sa isipan ng taong bayan. Na kung sino po yung mga nagmaniobra dito po sa napakalawak ho na katiwalian na nangyari sa ating gobyerno at partikular yun ng bulsa sa pondo ng bayan kaugnay na mga flood control projects. Okay, so sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.